Pansin ko kapag nagkapera ang Pinoy, karamihan sa atin mali ang ina-upgrade. Inuuna ang gadgets, kotse, mamahaling damit at luxury items. Pero hindi yung mga bagay na mag-i-improve ng buhay natin. Kaya sa video na to malalaman mo 5 bagay na dapat mong i-upgrade agad kapag may pera ka na. Na-assume natin na meron ka ng savings and investment at meron ka pang extra money na pwedeng gamitin. Watch until the end dahil yung number 4 ang kadalasang kinakalimutan ng karamihan once nagkapera na. So number 1, upgrade your environment or living space. Kapag nagkapera ka na, it's time na mag-move out or maghanap ng new place. Especially kung sa current na tinitirhan mo ay toxic environment, puro drama at gusto ka pang hilahin pababa. Possible hindi ka makapag-focus kasi maingay dyan, magulo, at maraming bad influence sa'yo ng mga tropa mo na lagi kang napapasama sa inuman, sa sugal, at sa pagtambay. Kaya time to find a new house, apartment, or condo na mas tahimik, peaceful, at malayo sa mga maling tao. Or sa isang lugar kung saan mas malapit sa work or sa business mo para mas makatipid ka rin sa oras at sa gasto sa commute. Bukod dyan ay convenient sa maraming bagay like meron kang sariling parking, may malapit na grocery, mall, ospital at school. Pero kung okay ka naman sa lugar mo or may sarili kang bahay, start small. Maybe it's time to upgrade yung kwarto mo. Maglagay ka na dyan ng aircon, mag-upgrade ka na rin ng better na kama at unan para mas maging quality yung tulog mo. Basta anything na makakatulong sa'yo para mas maging organized, mas may energy ka both mentally and physically, at mas makapag-focus ka pa sa work mo. Now next, number 2, upgrade your health and appearance. Ngayong may disposable income ka na, it's time to invest in yourself. Hatiin natin yan sa 5. Number 1, physical health. Ayusin mo ang iyong itsura. If need na magpa-derma ka, facial, magpakulay ng buhok, kung need mong magpa-dental or magpa-brace, go for it. Your body, your choice naman, kaya do whatever na makes you feel good as well. Kasi most of the time kung presentable ka, mas nagiging confident ka sa sarili mo na posibleng makakatulong para makakuha ka ng work, ma-promote, magkaroon ng magandang connections, opportunities, at posibleng lumakas din ang sarili mong business. Importante rin na alagaan ang katawan mo, kaya mag-workout ka, mag-gym, magbawas ng timbang, mag-zumba, mag-running ka. Basically do physical activities to improve your physical and mental health na rin. At speaking of, number 2, mental health. Alisin mo rin yung mga negative thoughts, sobrang stress, drama, and stop pleasing everyone. Hindi lahat ng bagay kailangan mong pasanin. Kung kailangan, magpahinga ka, mag-meditate, o kumonsulta sa mga professional. Number 3, wardrobe. Mag-upgrade ka ng maayos na mga damit at kahit sapatos. Meaning, quality, pero not necessarily luxury brand na gagastos ka ng sobrang mahal. Kaya nang sabi natin kanina, nakatulong din yung presentable ka sa iba at sometimes need to sa work, especially kung nasa sales, creator ka, or may business ka. Number 4, food. Upgrade mo rin yung kinakain mo and be more conscious dito. Iwasan mo yung too much fast food, oily food, matatamis, at junk food. Eat healthy, more gulay at protein. Hindi porket may extra kang pera ay kakainin mo na yung mga alam mong masama kapag sobra. At pinaka-underrated sa lahat, number 5, rest and sleep. Importante rin na meron kang pahinga at proper na tulog at sleeping schedule. Much better kung may alarm ka rin para matulog, hindi lang sa paggising. Up next naman yung dapat mong i-upgrade para mas dumami ang pera mo. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 3, upgrade your income tools. Once may pera ka na, it's time din na i-upgrade mo pa yung mga bagay or ginagawa mo na nagbibigay sa'yo ng money. Example, kung work from home ka, it's time to upgrade your PC, laptop, your internet, or baka need mo na ng dual monitor para mas maging productive ka pa. Or yung standing desk para hindi ka laging nakaupo at inaantok sa work. Share ko lang guys, mabilis lang to, na months ago nag-upgrade din ako ng mic. Ewan ko lang kung napansin nyo yung pagbabago. Basically, matagal na rin kasi yung dati kong mic, siguro more than 4 years na. Tapos bumili rin ako ng bagong upuan para din na ako naka-monoblock dito sa new place. At kahit simpleng upgrade lang to, dama ko rin yung impact sa work ko. Now going back, kung may mga tools ka na ginagamit sa negosyo or sa work mo, na mas better option like software, hardware, or equipment na makatulong,
wala rin problema na mag-upgrade dito at mag-reinvest. For example, new machine para sa business mo, or maybe new software para mas dumali ang work mo. Basta something that brings you money, i-upgrade mo. Tulad nitong susunod na madalas hindi ina-upgrade nating mga Pinoy. Number 4, upgrade your skills and knowledge. Huwag mo tong kakalimutan once may disposable income ka na. Invest in skills and knowledge na posibleng makatulong para tumaas ang income potential mo. Time to educate yourself, learn new skills na magbibigay sa iyo ng other at better opportunities. Watch videos, read books, attend seminars, and listen to podcasts. Basta anything na makakatulong sa iyo para mas maging valuable ka pa. Pwede ka rin kumuha ng certifications or trainings na makakatulong para in the future, mas tumaas pa ang sahod mo. At kung balak mo mag-invest o mag-business, mas lalong kang dapat mag-aral para hindi ka ma-scam, hindi ka hula-hula, at mas maging confident ka sa ginagawa mo. Cliché man, pero totoo talaga na to earn more, you need to learn more. At hindi lang sa books o courses ka natututo. Minsan, nasa experiences din. At ito yung susunod na upgrade na kadalasang hindi binibigyan ng halaga. Number 5, upgrade your experiences and hobbies. Ngayong may extra ka ng pera, huwag mo nang tipirin ang sarili mo at i-enjoy mo rin yan through experiences. Minsan, much better na i-prioritize ito kumpara sa mga material na bagay na kadalasan panandalian lang yung nadudulot na saya. Like bagong cellphone, after a while, may bago na namang model. Pero yung experiences, habang buhay mong dala-dala at pwede mo pang ikwento. Kaya it's time to have some trip locally or even abroad, either with yourself or with family and friends. What if pumunta ka na sa Japan kung gusto mo talaga para ma-experience mo yun? Magkakaroon ka ng bagong perspective at marirealize mo na marami ka ring matututunan sa ibang bansa at sa mga travel. Posible nga na may idea kang makuha doon na pwede mong gawing business or side hustle dito sa Pinas. May mga ilang matagumpay na business sa Pinas na nakuha lang yung idea from travel abroad. Like for example, yung milk tea, takoyaki at iba pa. Now, kung may hobby ka naman, like running, so it's time to upgrade your gear or running shoes. Kung hobby mo naman mag-workout, why not upgrade ka na rin sa much better na gym na kumpleto ang mga gamit? Or like pwede ka mag-boxing, yung mga ganun. Pero yung mga hobby na to, hindi naman gastos lang. Pwede mo rin yan maging side hustle or sometimes yung iba, nagiging full-time career rin ito. Guys, sa nabanggit natin, kung mahilig ka sa running, maybe maging content creator ka about dito. Gumawa ka ng mga videos to help newbies. Sa workout naman, posibleng maging part-time or full-time career mo is maging coach. Basically, possible rin itong maging another source of income while doing things you already know and love. At kung love mo rin ang anak at family mo, syempre naman, mahalaga din talaga yung meron ka pang extra na oras para makapiling at makabanding sila. Ito yung pinaka-underrated na upgrade kapag may pera ka na. Huwag mong palalampasin. Bonus, upgrade your time. Once may disposable income ka na, time to bring back some of your time and make your life easier. Kaya spend money din on convenience. Like imbes ikaw pang mag-manual na maglaba, magtupi at magplancha, bakit hindi ka nalang magpa-laundry service para pipick upin mo na lang ang mga damit mo or sometimes i-deliver pa sa bahay mo yan. Or kung nakakondo ka at walang time maglinis, what if magpa-cleaning service ka na lang? Tapos kung self-employed ka naman or may sariling business, bring back your time at mag-hire and delegate some task or work sa ibang mga tao. Yung mga work na simple at repetitive, or kung may extra ka pang budget, i-delegate yung ibang work na mas kayang gawin ng expert sa'yo. Hindi talaga lahat kaya mong gawin and wala ring masama na matulungan mo yung ibang tao na naghahanap din ng pagkakakitaan. At the end of the day guys, ang pera hindi naman para itambak lang. Kaya dapat gamitin ito para magkaroon tayo ng mas magandang options sa buhay. Para ma-improve ang ating sarili, alagaan ng health natin, at mapataas ang quality of life natin at ng ating pamilya. Pero syempre, importante rin na alam mo kung saan mo ito dapat ilalagay para lalo pa itong lumago.
At kung gusto mo pang malaman kung paano palaguin ang pera mo mula low risk hanggang high risk investments step by step, panoorin mo na itong susunod na video sa screen mo. Click mo na. Watch now.